Nagsorry si Pangulong Rodrigo Duterte sa Jewish community kaugnay ng kanyang naging pahayag tungkol sa Holocaust noong World War II. Ayon naman kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, sapat na rin ang naging paliwanag ng kinatawan ng Pilipinas sa mga opisyal ng German Foreign Ministry. Balitang hatid ni Salima Refran. I apologize profoundly and deeply to the Jewish. There was never an intention on my part to derogate the memory of the 6 million Jews murdered by the Germans. Ang reference kasi sa akin nila, nga ako daw si Hitler, na maraming pinatay. So ang number kasi ng drug pushers, as I have told you, is 3 million. Kaya yun lang ang sinabi ko, sige, si Hitler ako. Pero ang patayin ko itong mga... Humingi ng tawad si Pangulong Rodrigo Duterte sa Jewish community matapos ang pahayag niya noong 1 linggo kung saan binanggit niya ang 6 na milyong Hudyong pinatay ng mga Nazi sa tinaguriang Holocaust noong World War II. Inilunsad ito ng Aleman na diktador na si Adolf Hitler sa paniniwalang kailangang alisin ang lahi ng mga Hudyo na tingin nila ay mas mababa ang uri kaysa sa kanila. Sa ngayon ay wala pang tugon ng Jewish community sa sorry ng Pangulo. Nauna na nilang inalmahan ang tila paghahanay raw ng Pangulo sa mga biktima ng Holocaust sa mga drug addict na anyay nais niyang patayin. Kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng Pangulo, ipinatawag ng German Foreign Ministry ang envoy ng Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, normal lang ito sa mga pagkakataong kailangang bigyang linaw ang mga pahayag ng Pangulo. Pero maliwanag naman ang magiging explanation ng ating envoy dyan na si President Duterte did not compare his actions or justify his actions doon sa mga sinasabi nilang ginagawa ng Nazi in World War II in the extermination of the Jews. Dagdag pa ni Yasay, walang ibig ipahiwatig na masama ang Pangulo. There is a deliberate scheme or spin or distortion or attempt to distort the statement of the President to make the public misunderstand what he is saying. Ayon sa ilang senador, mabuti na rin na humingi ng paumanhin ang Pangulo. I'm sure he didn't mean it that way, right? Okay. But you have to be sensitive in choosing your words and phrases. Mabuti at nilinaw na rin niya at nag-sorry siya kasi talagang hindi siya magandang comparison, no? I mean, when you're comparing what we're trying to do to fight drugs and of course yung Holocaust. Sa gitna ng kontrobersya, kinumpirma ng source ng GMA News na pinag-iisipan ngayon kung matutuloy ang pagbisita sa Maynila ni Princess Astrid ng Belgium na nakaschedule Marso ng susunod na taon. Nakatakdang pangunahan ni Princess Astrid ang isang Belgian trade mission sa bansa. Isa rin ang bansang Belgium sa mga naging biktima ng Holocaust. Saksi ang kasaysayan sa malalim na ugnayan ng Pilipinas sa mga Hudyo na tumakas sa kanilang bayan noong Holocaust. Taong 1939, sa ilalim ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, nagbigay ng asylum ang Pilipinas sa mahigit 1,300 political refugees. Sa press statement noon ni Quezon, sinabi niyang hindi kayang magbingi-bingihan ng gobyerno sa paghingi ng tulong ng mga biktima ng Holocaust. Sabi raw kasi ng mga political refugee na sa kabila ng lahi at pananampalataya, wala raw silang kalayaang mag-isip, magpahayag ng nararamdaman at manampalataya. Ayon kay UP Professor Bernard Carganilla, sa Mindanao raw dapat itatayo ang Jewish settlement pero nagpahiram na lang daw ng lupa si Quezon dito sa Luzon. Noong 2015, kinilala ang kabutihang loob na ito ng Pilipinas at ni Quezon ng Embahada ng Israel. Kabilang naman ang bansang Israel at ang Jewish community sa mga unang sumaklolo sa bansa noong nanalasa ang Super Typhoon Yolanda. Salima Refran, GMA News.